Pareho lang kaming 15 ni Oso noon. Pero halatang malaki ang agwat namin intellectually. Sa text pa lang, halata nang hindi siya matalino. Si Jekar naman, ang dalang mag-text. Kahit may sarili siyang CP, mas madalas pa siyang makitext sa pinsang kong si Floyd. Ang totoo, nawawala na si Jekar sa puso ko noong makilala ko si Oso. Makulit kasi si Oso sa text. Kahit mali-mali at kapag English, hindi niya maintindihan. Pero hindi lang siya nagte-text, kundi lagi pang tumatawag. At noong sabihin ko na puntahan niya ako sa bahay, pumunta nga siya. Wala si Papa noon at si Mama naman ay wala din. Pero andun si Nanay Esa kaya sa harap ng gitnang kami nag-usap ni Oso. Lalong gumagwapo si Oso noon sa paningin ko. Naka-t-shirt siya na tinanggal ang manggas, kaya litaw ulit ang mga nade-develop pa lang niyang muscles. Moreno siya, hindi maitim. Kulay brown at hindi black ang kanyang balat. Ang kulay ng mukha niya, pantay na pantay sa kulay ng mga balikat niya. May maliit siyang peklat sa pisngi. Mahikaw siya sa tenga at sa kilay niya. Tumutubo pa lang ang bigote niya noon at ang lips niya, kahit hindi mapula ay maganda ang hugis. Ang mata niya, medyo singkit at matapang tumitig. Konting ngipin lang niya ang lumalabas kapag nagsasalita. Gusto ko siyang ngumiti pero madalang ngumiti at lalong hindi tumatawa. Ganyan ka ba talaga? Tanong ko habang nakasalampa kami sa Carabao Grass sa labas ng bakod ng bahay. Bakit? Seryosong tanong niya. Hindi ka ba marunong mag-smile at tumawa? Marunong, sagot niya. Sige nga, smile ka nga. Sabi ko pero hindi naman siya ngumiti. Sige na, smile na. Bakit? Pipicturean mo ba ako? Oo, bakit? Sige. Sabi ko saka sinet ang camera ng cellphone ko. Smile na, sabi ko. Nag-smile nga siya at lalo siyang gumwapo. Agad kong sinave ang picture niya sa phone ko. Pero sabi ko, isa pa. Saka ako siya pinicturean ulit pero hindi siya nag-smile. Okay lang kasi gwapo pa rin kahit hindi siya nakangiti. Iyon ang first time naming pagsasama as friends. Pero hindi niya ako tinantanan sa text hanggang sa talagang gusto ko na rin siyang sagutin. Seryoso ka ba talaga, Oso? Kasi this time kung makikipagrelasyon ako, gusto ko yung may kwentang relasyon na, sabi ko. Seryoso ko, Kanay. Pero ewan ko kung may kwenta akong tao, sabi niya. Hindi naman yung pagkatao mo ang sinasabi kong may kwenta. Ang sinasabi ko, yung magiging relasyon natin kapag naging tayo. Seryoso nga ako sa iyo. Ikaw, gusto mo ba ako? Ganito lang ako. Saka hindi mo pa ako kilala. Baka kapag nakilala mo ako, aayaw ka rin. Hindi importante sa akin kung ano ka. Ang importante kung maaalagaan mo ang relasyon natin, sabi ko. Gagawin ko lahat ng kaya ko, Kalay, kasi mahal kita. Kahit nung una pa lang kitang makita. Pero sana magustuhan mo ko kapag nakilala mo ko ng husto. Bakit? Ano bang tungkol sa'yo na sa tingin mo ay hindi ko magugustuhan? Tanong ko. Mahirap lang kasi kami eh. Pangit ang bahay namin, saka yung pag-aaral ko, baka hindi mo matanggap. Okay lang sa akin kung mahirap kayo at kung hindi maganda ang bahay nyo. Ano naman yung tungkol sa pag-aaral mo? Baka kasi basta din mo ko kapag sinabi ko yung totoo. Ayokong basta din mo ko, Kalay, kasi mahal na kita. Ano ka ba, Oso? Sabihin mo na. Hindi naman yun ang magiging reason para hindi kita magustuhan. Ano ba yun? Promise mo muna na hindi mo ko iiwasan kapag nalaman mo ang totoo. Mahal na mahal kasi kita eh. Promise! Hindi ako magbabago sa'yo kahit malaman ko pa yan. At saka baka mas lalo pa kitang mahalin kasi nga naging honest ka sa akin. Kaya sabihin mo na. Kasi grade 6 pa lang kasi ako eh. Reply niya. Pareho kaming 15 years old at third year na ako noon. Pero siya, grade 6 pa lang daw. Bakit? Totoo?
Grade 6 ka pa lang? Yun nga ang totoo. Ayaw ko kasi magsikreto sa'yo. Iiwasan mo na ba ako? Hindi kita iiwasan, pero paano nangyari yun? Maraming beses akong huminto eh. Saka hindi ako magaling. Pero kahit hindi ako matalino, Kalay, seryoso naman ako magmahal at gusto kong patunayan sa'yo yan. Sana kahit ganito ako eh, mahalin mo rin sana ako. Hindi ako nakapag-reply kaagad. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Parang bigla ay nagkaroon ako ng pakialam sa kung ano ang sasabihin ni Mama o ni Papa kapag nalaman nilang may boyfriend na ako. Pero grade 6 pa lang. Kahit lang si Ate Marga na alam kong best friend ko, alam kong makakarinig ako ng pangit na komento sa kanya. Kalay, ayaw mo na ba sa akin? Ganito ang text ni Oso noong matagal ako bago mag-reply. Gusto pa rin kita, Oso. At sige, sinasagot na kita. Tayo na mula ngayon. Napipilitan ka lang yata eh. Siguro naaawa ka lang sa akin. Bakit ako maaawa sa'yo? Wala ka namang sakit. Yung totoo kasi eh. Gusto mo ba talaga ako kahit ganito lang ako? Oo, gusto kita. Basta i-promise mo na magiging seryoso ka ha. At sana walang lokohan. Sabi ko. Hindi na siya nag-reply. Sa halip ay tumawag siya. Totoo ba na mahal mo ko? Tanong niya. Pakiramdam ko base sa timbre ng boses niya ay nakangiti siya. Oo, mahal kita. Oso, maging ano ka man o sino ka man. Talaga? Alam mo Kalay, parang ngayon pa lang ako naging masaya sa buong buhay ko. Iba ang timbre ng boses ni Oso noon. Parang ramdam na ramdam niya ang sinasabi niya at dahil doon ay nag-init ang mga mata ko. Parang maiiyak ako. Sana hindi ka magbago sa akin, Kalay. Hayaan mo, kahit ganito lang ako, gagawa ako ng paraan para mapatunayan ko na pwede mo rin ako maging boyfriend. Ano ka ba, Oso? Boyfriend na nga kita, di ba? GF mo na rin ako. Oo, pero alangan nga tayo kasi mayaman kayo. Ako mahirap lang. Walang ganyang usapan, Oso. Hindi importante yan. Ang importante sa lahat, yung damdamin natin for each other. Mahal na mahal naman kita, Kalay. Yan ang damdamin ko para sa'yo. Mahal na mahal din kita, Oso. Totoo ang nararamdaman ko. And I will love you no matter what. Ano sabi mo? Tanong niya. Napangiti ako. Masyado ako na-carried away sa dramatic feelings ko of being in love at nakakalimutan kong bobo pala ang boyfriend ko. Ang pag-ibig ay sadyang kanya. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo hindi na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Inisip nila hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Yung puso ko, siguradong in love nga kay Oso.